pinaprotektahan ng system ang employee data at personal information? Kasi po, kung babalitaan nyo, madalas po ma-hack yung mga website ng mga government natin. So yung ating pong sistema ay nakalagay po sa isang secure facility sa Singapore. So meron po yung tinatawag na encryption. So yung encryption po, bago nyo ma-access yung system natin, dadaan sa maraming testing at qualification. Sir, follow up lang. Yung system na yan, linalagay na din ba yung yung mga katulad ng resume, tapos yung tawag dito yung mga TOR mo, ikaw na, yung mismong applicant ang maglalagay? Opo, ang gagamitin niya po yung kanyang cellphone para picturean yung kanyang NBI clearance, o kaya meron siyang resume na ginawa niya sa Word. I-upload na lang po yun. So ilalagay na lang po yan sa parang folder, sa electronic folder na anytime pwedeng i-access po ng isang HR manager. Galing, no? Wala nang folder, no? Wala na electronic na lahat. So wala na siguro itong wala na ditong filing clerk. Nawala na siya ng trabaho, nandun na lahat sa cloud. Business natin to. Like business natin to. Ayun, nako, tagal ko nakita yung aking mukha, no? Ayun. Anyway, mga partner, magandang gabi po sa inyo at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. At syempre ngayon po ay November 20. Nako, bilis ng araw, no? November 2025 na po. Ayun. Live na live po tayo dito sa UNTV Radyo La Verdad at sa Business Natin To on air. Ayun. Anyway, mga partner, no, kasama ko pa rin ngayon. Nako, kompleto kami ngayong gabi. Si Partner Chris and Partner Manuel. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi, ka-partner Manuel and ka-partner Randy, and syempre dyan sa studio, kumusta mga technical people? Mabuti naman. And syempre yung ating mga listeners, viewers, ayan, and ka-partner Randy, gusto ko lang i-greet yung mga kasamahan natin na nag-attend ng 80th PICPA ANC po kahapon. Nag-end po kami. Ayun, magandang gabi po sa inyo lahat. Kapartner Manuel. Opo, magandang gabi. Welcome po sa Business Natin To. Kami po kasama nyo ngayon si Kapartner Randy, Kapartner Chris, ako naman si Kapartner Manuel, at isang makabulang usapan na naman ukol sa negosyo ang ating pag-uusapan para sa mga gusto magnegosyo, kaya ay may planong palaguin pa ang kanilang negosyo, hindi po kayo nagkakamali sa pinapakinggan po ninyo. Kami po ay live sa Radyo La Verdad 1350. Sa radyo po yan. Sa Facebook naman sa UNTV Radyo La Verdad at sa aming mismo page sa Business Natin To on air. At nasa YouTube rin tayo sa UNTV News and Rescue. Kapartner Randy. Ayun. Tama ka dyan, partner, no? So, live na live po tayo ngayon. At kung may katanungan po kayo tungkol sa ating topic ngayong gabi, sabi nga ni Partner Manuel, no? Tungkol sa negosyo. Dadagdagan ko yun. Tungkol din sa tax. Ayun. Ano nga pala? Kung may katanungan po kayo. Kung may negosyo, kailangan mag-tax po kayo. Baka yes, magbabayad tayo ng tax, di ba? Baka mamaya may love letter kayong manggaling sa BIR. Correct. Ayan. So, kung may katanungan po kayo dyan, pwede kayo tumawag or mag-text sa 0997-824-9408. Ulitin ko lang po ulit. 0997-824-9408. Partner Chris, may tanong ako sa iyo. Sa dami ng gawain sa HR, hindi sapat yung manual at papel-papel na sistema. Naging HR ka ba, Partner Chris? Saglit lang. Isang quarter lang yata. Talagang dun ako sa accounting ipinasa eh. Dun daw ako talaga kasi yung sabi nga nila, bakit kayong mga accountant ang tsatsaga ninyong mag-reconcile, mag-analyze. Kaya sabi ng iba, ayaw kong mag-take ng accounting subject kasi puro numero. Ito rin ka-partner Randy yung narinig ko sa ANC last kahapon, nag-end kami. Parang sinasabi lagi ng speaker doon, ayaw nila ng
ayaw daw nila yung iba, kaya ayaw nila mag-take ng accounting because accounting is puro numero. Hindi po. Ayan. Ayun. To yan, partner. Hindi yan numero. Maraming analyzation din ang accounting. Ayan. Anyway, partner, no, ang topic natin ngayong gabi, yung HR web system naman. Yan yung pag-uusapan natin sa human report. Actually, narinig ko lagi ito sa HR department namin dati. At kasi ito yung pinakamalaking files ng mga empleyado. At yan ang pag-uusapan natin, partner. So, umpisa na natin para makarami na tayo. Ito ang segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa panahon kung saan bawat segundo ay mahalaga, ang HR web system ang nagsisilbing digital backbone ng isang organization. Ito ang isa sa mga sa EEQ, ang makabagong solusyon, hindi ko alam yun na nagpapabilis at nagpapadali sa lahat ng proseso ng human resources. Partner Chris. Ayun, ka-partner Randy, kaya naman pag-usapan natin ngayong gabi kung paano makakatulong ang HR web system sa mga kumpanya, lalo na sa mga may malalaking bilang ng mga empleyado. Upang ipaliwanag sa atin yan, makakausap natin ngayong gabi ang CEO at founder ng CERT Technology Incorporated, isang IT company, Mix Financials or isang accounting system. Wow! So, CERT Solar, isang solar company, at isang international company na CERT Global. Walang iba kundi Mr. CERT Guro. Sir, magandang gabi po and welcome po dito sa aming show. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Sir Randy at Ma'am Chris, sa mga nanonood po ng ating programa. Magandang gabi, Sir Sir. Ayan. Ay, Sir, nagkita ba kayo ni Ma'am Chris sa ANC? Pumunta ka po ba? Hindi pa po. Medyo nag-busy po tayo ngayong maligo na to. Sayang, marami mong na-miss, sir. Anyway, Pero next okay year lang po, yan. Next year, babawi kami ni Sir Sir. Next year, Palawan daw. Palawan ba? Anyway. Sige Okay. po. Okay, Ay- go. Sige po. Para makarami tayo, simulan na natin yung katanungan natin kay Sir Sir. Sir, ano po ba yung HRIS na tinatawag at paano ba to gumagana? Okay, ang HRIS po ay or Human Resource Information System ay isang software solution na nagdi-digitize ng lahat ng HR activities. Instead na manual or spreadsheet or logbooks, nasa isang secured cloud system na ang lahat. It works as a centralized database kung saan connected ang attendance, payroll, at employee records. Kaya lahat po dito automatic. At lahat po ito pwedeng ilagay sa server. Gagamit lang tayo ng computer, ng ating mobile phone, at ng internet. Wow, ang ganda. Kompleto na. Okay, So, nasa cloud na lang pala siya, no, kapartner Randy. So, hindi siya makaka-capture o hindi siya made-delete ng human, So, sir, anong mga HR processes ang dapat nitong automated or paano siya pagaanin? Ang HR system po kasi ngayon, katulad po ng mga nakikita natin sa internet, meron na po tayong onboarding to offboarding. Ano po yung system na yon? So, meron tayong tinatawag na recruitment system. So, ang isang applicant pwedeng maglagay na kanyang data sa isang software or sa isang website, at kung merong mga application or job opening, pwede siyang readily mag-apply. Then, ang HR system din ay pwedeng i-compute yung timekeeping. So, magta-time in and out using biometrics or mga mobile app na nagta-time in. Pagkatapos po, diretso na yan ng computation. Makukompute na dyan yung overtime, midnight differential, yung rest day. Papunta na yan, papuntang payroll. At sa payroll naman po, automatic na rin kukompute yung mga government mandated taxes natin like BIR, yung SSS, pag-ibig. So, computation po. Lahat po yun automatic na ginagawa ni
HR system natin. Wow, kumpleto. Ayun. Anyway, sir, sino ba yung pangunahing gumagamit ng system? Ito ba yung mga katulad ng HR staff, employees at managers? Lahat ba sila gumagamit na? Ang HR system po ay kumpleto. Kahit po yung mga empleyado pwedeng gumamit ng HR system. Paano po natin gagamitin kung tayo empleyado? Meron po tayong tinatawag na employee self-service. So meaning sa cellphone natin, merong app na bubuksan, pwede mo makita yung attendance mo, yung payslip mo, yung loan mo kung meron. Ayan, pwede ka na rin mag-apply ng OT, OB. At the same time, yung pong mga HR staff natin na dati minamanual nila through spreadsheet, so gagamitin na rin yung HR system natin, yung HR web system natin para automatic na nga pong i-compute. At the same time, meron din magagamit din ito ng mga managers para makita kung sino-sino yung naka-leave, sino-sino yung pumasok ng araw na yon, sino ba yung merong mga infraction, kasi meron na tayong tinatawag na memo, yung mga training, sino ang kailangan ng training. So lahat po pwede natin gawin sa HR system at makagamit po even yung mga business owners na lagi nagta-travel anywhere in the world, pwede na nilang ma-access kasi cloud-based system po yung HR system. Ang ganda nung diniscuss ni Sir, ano? Sir, ano ang mga features na meron dito aside sa attendance, payroll, leave management, at employee database? May mga may mga karagdagang features pa po ba na makikita natin dito sa HR na to? Yes po, complete suite po ito. Meron itong mga digital timekeeping tulad ng pwede tayong gumamit ng mga biometrics, yung pong magta-time in and out tayo. Doon po kasi sa biometrics, meron din tinatawag na pwede nyo i-compute yung overtime, pati yung overbreak. Kung mahaba silang break, pwede na natin i-compute yan. Meron din mga mobile app, yun nga po nabanggit ko kanina, na pwede na rin mag-time in. For example, ikaw ay sales, so roving ka. So pwede mong i-track na yung mga empleyado mo kung saan-saan sila nagpupunta. Patulad po ng mga truck driver, pwede mong i-track yon kung nasaan sila. Tapos po, pwede rin yung mga Philippine compliant payroll tulad ng tax computation, 2316, 1601, andyan na. Yung mga leave management. So, i-compute na rin automatic yan. At yung 201 file management para complete database ng employees. Di ba po, meron tayong folder na ginagamit, yung manual natin, inilalagay natin sa folder na yon yung kanilang mga transcript, yung kanilang mga contract. Dito po sa sistema natin, i-scan natin siya, i-upload natin sa software, at yun na yung repository ng mga dokumento na yon. Kaya kahit saan po yung HR, kunyari meron tayong multi-branch, po pwede nang i-access yung kanilang employee records anywhere. Basta meron po tayong access sa software na yan. Ayun. Sir, ito ang question ko. Paano sinasagawa yung pagtatrack ng employee performance dun sa system na pinag-uusapan natin? Opo. Meron mo tayong module kung saan pwedeng i-record ang performance appraisal at yung mga KPI or Key Performance Indicator. So sa sistema po natin, ang isang empleyado, meron po siyang iba-ibang Key Performance Indicator at pwede siyang i-evaluate ng monthly, quarterly, even semi-monthly or annually. So sa sistema po, pwede natin ibigay yung management ng mga KPI sa supervisor niya, pwede rin sa manager niya, at yung mga empleyado po, subordinate niya, pwede silang mag self-evaluation para pagdating sa supervisor and manager, re-evaluate na lang sila kung pumasa ba o hindi. At ang record po, makikip yan buong taon. So at the end of the year, pwede nyo pong check kung ito bang empleyado nito is good for example, kanin sa probationary, for regularization na ba siya, for salary increase, for promotion, etc. At ang isa pa po dito,
nakadikit po ito sa memo system. Yung memo naman po, doon nakalagay ang mga NTE, Notice of Disciplinary Action, mga penalty, mga violation. So lahat po yun naka-automatic na naka-record sa ating HR system. Ayun. Sir, paano sinusuportahan ng system ang recruitment and onboarding? Ayun po, yung system po natin, meron tayong tinatawag na recruitment system na nabanggit ko po kanina na ang isang applicant pwede siyang mag-apply using the system. For example po, meron tayong company, meron tayong website. Tapos isang area doon may menu, merong job opening. So yung job opening, i-click niya, tapos lalabas doon yung mga job opening. For example, lagyan natin ng example, secretary. So tapos meron doon nakalagay na qualifications. Sa baba noon nakalagay apply now. Pag kinilik niya apply now, i-input ni applicant yung kanyang mga credentials. So pag input niya ng kanyang credentials na yan, pwede na rin siya mag-upload ng kanyang scan copy ng resume at pwede na rin ang system natin na magtanong ng qualification o qualifying questions para pagdating sa recruitment manager, nando na po na shortlist na yung mga applicant. So kung nakapasa po si empleyado o si applicant, diretso na yung system niya doon sa 201 files, wala na pong double entry ng records. Okay. So ano na lang sir yun, parang sila na maglalagay ng info nila tapos diretso na, naka-database agad. Opo. Kasi po, Sir Randy, mahirap gawin niya ng isang recruitment manager pag ang aplikante mo ay libo-libo. Katulad po ng mga recruitment agency, di ba? Yung mga recruitment agency, minsan 1,000 yung nag-a-apply yan. Paano mo siya i-qualify at paano mo siya ipipilter kung everyday meron mga 100, 200 aplikante? So si system po, Sige po. yes po. Sige po, go ahead lang po. The system po, using the aid of artificial intelligence, pwede na pong magtanong ang isang recruitment manager, sino ba ang graduate sa ganitong kurso? Sino po ang nakatira sa malapit sa ganitong lugar? Wow. Sino po ba ang merong ganitong average? So, by doing that, nasa shortlist na ng system bago pa dumating doon kay recruitment manager para alam niya na kung sino-sino lang yung i-interview niya. So, shortlisted na po yun. Sir, follow up lang. Yung system na yan, linalagay na din ba yung yung mga katulad ng resume, tapos yung ang tawag dito yung mga TOR mo, ikaw na yung mismong applicant ang maglalagay. Opo, ang gagamitin niya po yung kanyang cellphone para picturean yung kanyang NBI clearance o kaya meron siyang resume na ginawa niya sa Word. I-upload na lang po yun. So, ilalagay na lang po yan sa parang folder, sa electronic folder na anytime pwedeng i-access po ng isang HR manager. Galing, no? Upload, Wala upload nang mo folder, no? Wala, electronic na lahat. So, wala na Yes, siguro ganun. itong wala na ditong filing clerk. Nawala na siya ng trabaho, nandun na lahat sa cloud. Sir, paano pinaprotektahan ng system ang employee data at personal information? Magandang question po yan, Ma'am Cres. Kasi po, kung babalitaan nyo, madalas po ma-hack yung mga website ng mga government natin. So yung ating pong sistema ay nakalagay po sa isang secure facility sa Singapore. So meron po yung tinatawag na encryption. So yung encryption po, bago nyo ma-access yung system natin, dadaan sa maraming testing at qualification. Sobrang bilis po yun, hindi nyo siya nararamdaman. At ang isa pa po niyan, meron po tayong tinatawag na DPA o Data Privacy Certification. Meron din po tayong mga tinatawag na SOC or Security Operation Center na nagbabantay po 24/7. If in case na magkaroon ng attack,
meron po tayong mga tao na nakabantay para ayusin o i-prevent yung access ng ating mga hackers. At ang isa pa po, everyday po meron niyang tinatawag na cloud backup. So in case nga po makapag-penetrate si hacker o sino man yung gustong manira ng ating sistema at nasira nga po yung server, in 4 hours po pwede nating i-restore yung data na nasira. Actually, itong katanungan ko to, nasagot mo na, slightly, but kapag nagkaroon ng disaster, may recovery plan ba tayo, sir? Ayun po, tulad po ng banggit ko kanina, Sir Randy, na meron po tayong daily backup. Kasi po sa IT na katulad natin, ang security po ay isa sa pinakamahalagang protection natin sa ganitong klase ng negosyo. So may data recovery po tayo using nga po yung backup natin, at ang maintenance plan po natin ay ganito po. Everyday po kasi pinabackup natin yung sistema niya. Lahat po ng database ng ating mga kliyente. Pagkatapos po, weekly, ibinabackup naman natin yung buong server. So imagine nyo, yung buong server, ibabackup natin. May tinatawag po na masyadong technical kasi ako eh. Sana po, pasensya na kung pinipilit ko pong maging layman term yung aking mga sinasabi. So ang mangyari po niyan, pagdating po ng linggo, ibabackup natin yung buong server. So meron po na tinatawag tayong differential backup sa complete backup. So everyday meron yan tinatawag na differential backup. Ibig sabihin, kung ano na yung pagkakaiba kahapon sa ngayon, yun lang yung ibabackup niya. Then pagdating po ng linggo, buong software na or database na ang binabackup natin. So pagdating po sa Sige po. disaster recovery, yun po, i-restore na lang po natin yung mga backup na yun. Sir, follow-up lang question doon. Sir, yung for example, last year, chinek natin yung backup, may nag-backup tayo last year, tapos ngayon nag-backup tayo. Pwede bang ma-retrieve din yung mga binackup natin, yung mga nakaraang taon, mga ganun, nakaraang buwan? Ang record po ng HR web system is kung kailan po nag-onboard si empleyado hanggang po mag-resign siya ay nandoon pa rin sa ating database. For example po, yung kanyang mga timekeeping records, nag-start siya, for example, January 2021, hanggang ngayon po makikita nyo pa rin siya doon sa sistema natin. At yung backup po natin is nabanggit ko po na daily backup tayo. Meron tayong daily, meron tayong weekly backup, meron tayong monthly, at meron tayong yearly backup. So naka-store po yun sa isang vault. Brother Randy, naka-store po yung mga maliliit na disk sa isang vault. Doon natin tinatago yan. So meron po tayong retention period na 5 years. Wow, 5 years. Oh, Yes, matagal-tagal din, ano? Sir, sa ngayon po, kamusta po ang mga feedback ng mga nakagamit na ng system, and paano kinokolekta at ina-address ng system provider ang users feedback? Ngayon po, currently meron na po tayong 300 na satisfied clients. So big and small company po yan. Pag ang feedback po nila, mabilis yung processing ng ating pagpaprocess ng payroll. So umaabot lang po ng 3 seconds per employee ang processing Wow. niyan. Bilis. Yun. So kung sampulan po natin na meron tayong 2,000 na empleyado na ipaprocess natin ng payroll, aabutin lang po yan ng 1 oras hanggang 2 oras. Wow. Kung ang manual po, inaabot po yun ng 15 days. Pag gumamit po kasi tayo ng sistema, yan, abutin lang po ng 2 oras yan. At ang isa pang feedback po, so ang sistema po natin, fortunately, for so many years ay hindi pa po na-hack ng ating mga hackers. So matindi po yung ating cybersecurity na ginagamit dito sa sistema. At ang isa pa rin po, meron po kasi kaming 6x24 na tech support.
Malaga po yon sa isang IT company at nagpo-provide ng payroll system. Kasi po, pag ang isang customer ay nagreklamo o nagkaroon ng incident, ang iba pong provider nagbibigay ng ticket. So ang ticket po umaabot po ng 2 hanggang 5 oras bago sagutin. Sa atin pong company, meron po tayong chat system na ang SLA natin, within 5 minutes, kailangan pong sumagot yung ating mga tech support. So, mabilis po yung support natin. Bilis ha. Ayun. Sir, pasensya na, medyo na tayo, kukulang na tayo ng oras. But sir, saan ka ba namin pwede kontakin? Baka may event ka or may may ipa-plug na mga events? Opo, Brother Randy, visit po yung aming website, https hrweb.ph at CERT Technology. Sa website po yan. Pwede nyo po kaming makita rin sa Facebook, HRWeb Inc. Doon po. At sa website ulit ng CERTTech, certtech.com. Pwede rin nyo po kaming tawagan sa number na 0917-551-3200 at 0917-503-1616 at i-email nyo rin po kami sa sales@hrweb.ph. Yun, maraming salamat Mr. Cert Guro, ang CEO and founder ng Cert Technology Incorporated, IT company, HRWeb Incorporated, Mix Financial or Accounting System, Cert Solar Company, Cert Global International. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po din sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan. Mga partner, huwag kayong aalis dyan ha. Dyan lang stay put lang kayo. At dahil sa pagbabalik natin, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa mindset na dapat mataglay ng isang matagumpay na negosyante. Yan at iba pang mga tips and business advice ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang Kasanggan Ninyo sa Negosyo, ang Business Natin To. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Iba't ibang dahilan ng pagpapasalamat sa biyayang kanilang natanggap, ipinarating ng ating mga kababayan na napaglingkuran ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Maraming salamat po sa inyong pagsiservisyo dito sa amin, yung kawang gawa ninyo at napakarami pong tao na natutulungan. Isang napakalaking tulong po na yung hindi namin kaya due to financial constraint ng aming bayan ay nagagawa niyo po sa mga mahihirap, lalong-lalo na dito sa aming bayan. Lubos-lubos na nagpapasalamat sa naging napakalaking tulong ng serbisyo na ito para sa aming barangay. At sana nga po kung maaari ay hindi lamang ito yung unang beses kundi magkaroon pa ng mga kasunod na pagmimisyon. Pag-abot ng tulong sa kapwa, prioridad ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Matalino ang handa sa sakuna. Ang sunog ay mapaminsala na dulot ng kapabayaan at maaring maging dahilan ng kamatayan. Para maiwasan ang sunog, iwasan ang octopus connection. Alisin sa pagkakasaksak ang mga dekuryenteng appliances kapag hindi ito ginagamit. Huwag iwanang nakasindi ang kandila kung aalis ng bahay o bago matulog. Panatilihing may nakahandang tubig o fire extinguisher sa loob ng bahay. Matalino ang handa sa sakuna. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Laging magbigay ng abiso sa kinauukulan sa pagkakataong hindi maiiwasang malate o liliban ng trabaho. Matuto ding ipaalam sa taong mga kausap kapag malilate sa mga nakatakdang meeting. Irespeto ang oras ng katrabaho mo. Ito ay paalala mula sa UNTV Radio.
Radyo La Verdad 1350. Mahalagang paalala para sa mga motorista tuwing malakas ang ulan. Alam niyo ba na ang paggamit ng hazard lights habang nagmamaneho tuwing malakas ang ulan ay hindi tama? Ito ay ginagamit lamang ng mga sasakyang nasiraan o kailangang huminto ng biglaan. Sa halip, gumamit na lamang ng headlights o kaya naman ay rear fog lights. Ito ay mag-iiwas sa pagkalito ng driver na nasa likuran mo. Kaya ang disiplina mo ay kaligtasan na rin ng ibang tao. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Live business natin to. Nagbabalik ang business natin to live sa UNTV Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Live din po tayo sa Facebook, yan po sa UNTV Radyo La Verdad. Follow niyo po yan. At of course, sa aming pong page, ang business natin to on air. At live din po kami sa YouTube. Ano man po ang paborito yung platform, nandyan po kami. Sa YouTube po kami po ay UNTV News and Rescue. At ako naman po si Manuel Recuenco. Of course, with Kapartner Cres Parhis. Kapartner Cres. Ayan, magandang gabi ka-partner Manuel. And, bigyan mo nga ako ng idea. Ano po? Kasi, paano magtagumpay sa isang business. Yun, grabe. Para ako po resource person nyo. Pwede ba ako naman resource person? Yes! Ganda yan, ha? Pero Kapartner Cres, po, alam mo yun talagang pag-uusapan natin ngayon. Kasi kanina, pag-uusapan natin tungkol sa HR at paano nagagamit ang AI. Pero alam mo, Kapartner Cres, kung ano man ang sekreto sa likod ng tagumpay, aba ito. Maganda, Kapartner Cres, ay alamin natin. At gusto ko din malaman yan sa totoo lang. At yan ang topic natin ngayong gabi sa ating pangalawang panauhin sa segment pa rin natin na Business on Demand. Business on Demand. Sa likod ng bawat matagumpay na negosyo, may isang utak na hindi basta sumusuko, Kapartner Cres. At sabi nga dito ay ang mindset ng isang tunay na entrepreneur ay hindi lang tungkol sa pag-iisip ng kita, kundi ang kakayahang maniwala, magtiyaga at bumangon kahit ilang beses pang mabigo, Kapartner Cres. Ayun. Kaya naman alamin natin, anong mindset ba ang dapat taglayin ng isang negosyante para sa tagumpay ng kanyang pamamahala sa negosyo. Upang ipaliwanag sa atin yan, ay makakausap natin by Zoom ang isang CEO and founder ng Blackbox Collab, ito yung BBF, co-owner and facilitator ng Livesmith Incorporated, entrepreneur, coach, creative strategist, walang iba kundi si Mr. J. Homer Panganiban. Sir J, magandang gabi po and welcome to our show. Magandang gabi rin at salamat, nandito rin ako at mag-share lang talaga kung ano yung na-experience ko at salamat may pagkakataon na ako maibahagi kung ano man ang naging karanasan ko. Salamat dahil CEO rin ako ng Blackbox where nagli-lead ako ng mga tao and even mga brands sa mga high-pressure decisions, yung mga nakakaloka na kailangan nila makagawa ng desisyon. Pero nandun din ako sa pagiging life coach din sa Livesmith where tinutulungan ko mga tao maka-navigate yung emotions nila para magkaroon ng clarity. Dito naman, kalma-kalma. So, pag titignan pag pinagsama yung dalawa, isa yung masishare ko kagad. Ngayon pa lang, kapag malinaw ang loob, mas matibay ang negosyo. Yun ang maganda doon. Dapat talaga ganyan ang mga entrepreneur. Pero bago po natin puntahan, Sir Jay, ang tungkol sa mindset, kasi yun po ang tanong ko ano po ba, pag sinabi po bang entrepreneur, ano po ba yan? May pagkakaiba ba yan sa mga negosyante or pareho lang talaga ang meaning or definition ng entrepreneur? So, pag titignan mo, malaki talaga sakop niya. Pag sinasabi kasi entrepreneur, it's really more on the business. Ano nga ba ang business? Iisipin ng mga tao, kailangan gumawa ng pera. Pero, sa aking perspective,
ang pagiging entrepreneur ay ang paghahanap ng solusyon sa mga problemang nasa mundong kinabubuhayan natin. Tulad ng ahensya ko, advertising and events. So ano nga ba ang solusyon na binibigay namin? Nagkakataon lang na binibili yung serbisyo namin. So kumbaga, pagiging entrepreneur, bonus yung pagkita ng pera, pero ano ba yung value o solution na hinahandog ko sa mundo? Yan. Salamat. Pero kapartner Chris, isingit ko lang muna itong tungkol dito sa first question talaga natin. Kasi, alam ko ba, ba't ang likot-likot naman ng utak ko? Eto na nga dapat tantalong talaga. Sir Jay, Panganiban, ano po ba yung tinatawag nating mindset na dapat mataglay ng isang entrepreneur? Eto, hindi na tayo patumpik-tumpik. Ang maganda kasi sa pagiging entrepreneur, malikot ang utak. Yun. Pero malaki ang bagay na dapat pagdating sa mindset, meron kang clarity, malinaw, at regulation. Hindi lahat ng bigla mo naisip kailangan gawan agad ng paraan. Tulad nitong ginagawa ko sa BBX, kapag hindi malinaw ang direksyon, nalulunod ako sa trabaho at ang mas malala, pressure. Kasi lahat ina-entertain ng utak ko, damdamin ko. Pero ngayon, kung malinaw ako kung ano yung gusto ko, mas naunawaan ko paano ko ililid yung team ko at yung business ko kung saan kami patungo. So, pagdatito ay pag malinaw yung loob mo at yung utak, puso, mas maingat, mas matatag, mas may direksyon yung kilos, hindi nakakapagod. Yun. oo. Yun ang mindset. Yes, mga partner Chris. Sir Jay, paano mo na-maintain or paano mo napapanatili na kalmado at malinaw na pag-iisip sa gitna ng pressure? So first, number one tip ko, ina-acknowledge ko na may araw lang talaga na mga nakakaloka. Araw-araw talaga sa saring areas, madaming pressure pagdating sa pagtaguyod ng business. Tulad ng every 15 days, may bills ka, may sweldo ka. Pero dito sa BBX at pag pinagsama ko siya sa life coaching, ang pagiging kalma, pwede siyang matrain eh. Hindi siya automatic. Pag ang tao kasi may pressure na nafe-feel, ang number one way talaga to acknowledge it is nagre-react. Hala, ganyan, takot, galit. Pero kasi yung kalma, pwede mo ma-entertain lang na, hala, nagpapanik ako, hala, nape-pressure ako. Nagpo-pause muna ako ng sandali, hihinga, tapos kakausapin ko lang sarili ko. Tulad niyan, magtatanong lang isang bagay. Ano ba talaga kailangan kong desisyonan ngayon? Kailangan ba? Dahil sa pagtatanong, nalilinaw ako, ano ba ang kailangan kong gawin ngayon dahil ito'y nararamdaman ko. So, pag nalinaw ko siya sa pagsagot ng tanong, bumabalik yung kalma. Yun. May mga instances po ba, Sir Jay, na parang nagsisi ka doon sa decision mo? Tapos, nahirapan ka ngayon na maayos. Pero naayos naman. Ganun. Ay, oo. So, nangyari siya, mali yung business decision dahil agad-agaran eh. Kasi, noong time yun, feeling ko, yun yung tamang decision. Pero 2 weeks later, naku, shucks, hindi pala yun yung ini-intend kong reaction. Ito yung pinakamalala. Naghalo ang takot, nainis ako sa sarili ko, pero ang dulo is sobrang nahiya ako. Na-realize ko, normal lang itong naramdaman ko. Wala. Pagkakamali ko siya dahil nag-decide ka agad ako. Pero nung in-acknowledge, kinausap ko na sarili ko lang na, hala, mali naman tayo. Oo, sige, mali tayo. Doon ko napakalma yung sarili ko ulit. Nung sinabi ko na, oo, tayo naman yung nagkamali. Aminin natin. Tapos, pag-amin ko nun, nawala yung bigat kasi nakaisip na ako, pag inamin ko to, maghahanap na ako ng solusyon para mapabuti yung sitwasyon. Yun. So, hindi naman bumaba masyado yung bigat, pero alam kong mabigat. Pero dahil sa pagtanong, may gusto ba akong gawin? Oo, hindi masaya si client. Sige, kaya natin tong maayos. So, malaking part dito, honesty.
habang kinakausap ko yung sarili ko doon sa mga emotions ko. Yun. Thank you. Yes, Kapartner Chris. Sir Jay, kailan dapat ipinapakita ang empathy sa customers or empleyado o business partners sa gitna ng mga challenges na kinakaharap mo sa kumpanya? Ayan, so pag sinasabi natin kasi dito sa empathy na dapat lagi natin i-consider sila, pwede siya dahil samot sari ang sitwasyon ko saan tayo nahaharap. Clients na pressured, pagod na team, pero malaking factor si empathy dahil sa pakikiramay mo, naiintindihan mo kung saan nanggagaling yung tao. Yeah. Tao rin sila, tao rin ako. Pero dahil alam mo na rin na shucks, napapagod din sila, ako rin gets kita. Pero hindi dapat dahil na-acknowledge mo, dire-diretso kagad. Dapat may linya. May limitasyon. Bakit? Kasi tao ka rin. Hindi mo kailangang i-sacrifice ang sarili mo just to make others feel good. Why? Because empathy is not saying yes to everything. It's just about aligning. Na parang, papunta ba tayo kung saan natin gusto? Oo, kahit pagod. Okay, great. Dahil pag napapractice o naku-communicate ang empathy, nagkakaroon ng clarity. Okay, pagod pero kaya. Okay, naiisip ko lang pala ito. Sa pag-communicate nito, nagkakaroon ng pag-build ng trust. Tiwala, lalo na yung pagdating sa kliyente, sa team mo, pagod, galit, gutom, antok. Pero pag naramdaman nila kung saan ka nang gagaling through empathy, the trust helps in building long-term success. Relationships mo sa team, relationships sa clients, sa suppliers. Nakikita ka rin nila. Yes. Napakagandang marinig yung gano'n na ang team mo pa lang, Sir Jay at Kapartner Chris, no, na may magandang relasyon ka na sa team mo o sa mga katrabaho mo. Pero dun sa sinasabi po, Sir Jay, na empathy, yan ba'y magagawa ng isang leader na kailangan dumaan siya dun sa pagiging empleyado din? Or pwedeng, kasi may mga leader talaga na hindi na dumaan sa mga ganun eh. Talagang nandun na siya. Talagang pang leader talaga siya. Or anak na ng COO siya, child of the owner. Kaya talagang nandun na siya. May mga nalalaman ako na may mga leader na ganyan na walang masyadong empathy, pero hindi naman lahat. Pero yung tanong ko na, yung empathy ba ay pwede makuha ng mga leader na nanggaling mismo sa sapatos ng mga empleyado, or pwedeng magawa ito ng mga hindi na po dumaan doon? At ganon, talagang leader na sila hanggang sa kasalukuyan. Brother Bear, apakaganda ng tanong. Dahil hindi mo kailangan maging empleyado para makuha siya. Nung nasabi ko kanina, madaling magkaroon ng empathy pag na-realize mo, tao sila, tao ka. Hindi mo kailangan dumaan sa dusa, maging anak ng billionaire or na entrepreneur. Pero dahil kinilala mo, tao ka, tao sila, doon mo makikita na hindi ko sila pwedeng tignan lang na tao ko, hindi sila robot, hindi sila yung posisyon na kung ano yung ginagawa nila, kundi tao sila na ginagawa yung posisyon dito sa trabaho nila. Ang laking baba agad no na makikita mo na meron din silang buhay, may buhay ka rin. Kung ano yung nararamdaman mo, pwede rin nilang maramdaman. It's just that pag in-acknowledge mo yung empathy sa'yo, ang laking bukas agad nun kung paano mo titignan at paano ka makikiramay sa mga tao na kapaligid sa'yo. Yun, ganda. Panalo, Kapartner Chris. Kung halimbawa pala, Kapartner Chris at Sir Jay, anak ako ng bilyonaryo, dapat isipin ko lang. Talagang feeling ko naman gano'n, no? Oh, go! Isipin ko lang, tao din sila. Ngayon mo At na, tao ako. Kapartner Brother Bear. Sige. Kapartner Chris, go ahead po. Yes, Sir Jay, paano dapat hinahandle ang stress para hindi ito makaapekto sa mga desisyon ng isang negosyante? So, ayan. So, dito sa BDX, 10 years. First business ko ito. Natuto ako ng malala dahil napaso na rin ako na huwag mag-decide pag ang gulo-gulo ng utak at ng puso. Bakit? Kasi
kung ano-ano ang pwedeng lumabas doon sa desisyon na yon dahil gusto mo lang mag-react. Hindi kailangan mag-suffer ng business because sa emotions na nararamdaman mo, kundi allow mo yung feelings mo na nagagawa ng stress for you to acknowledge, medyo too much to. Pwede ko naman tong balikan bukas. Pwede naman. Bakit? Kasi responsable kong mag-respond ng maayos para sa business ko kaysa sa mag-react. Dahil dito papasok, nandito ako bilang leader ng aking kumpanya, pero nandito rin ako bilang tao napapagod, nasasaktan, at kailangan din magpahinga. So, kahit mataas ang stress at kailangan, pero malinaw sa'yo, makaka-decide ka. Pero kung mataas ang stress at ang daming tumatakbo sa utak at ang tindi ng kabog ng puso, huwag muna mag-decide. Okay. Yun. Palong-palo yun, Sir Jay, ha? Okay. Salamat. Ihabol ko lang kapag Chris ng tanong na to kasi napakaraming sigurado nag-iisip nito ng mga entrepreneur o kaya mga negosyante. Paano dapat, Sir Jay, hinaharap ang takot tulad po ng mga risk like failure at saka yung pagkalugi? Kasi ganun talaga. Pag ninegosyo ako, baka malugi lang, di ba? Anong magandang isipin natin o mindset para dito? Ganda. Kasi ginawa ko yan. No? Sabi ko, gusto ko ba talaga maging entrepreneur? Wala akong kaalam-alam kung paano maging negosyante. Yun yung una kong kinilala sa sarili ko na, shucks, nakakatakot pala to. Kinilala ko yung takot. Naramdaman ko, lalo na dahil last year nag-expand kami sa ibang bansa, pero nararamdaman ko lang siya. Doon ko na-realize na ang fear ay information. Hindi ko kailangan mag-act on it o mag-react. And tinanong ko sa sarili ko, bakit ba ako natatakot? And doon ko na-realize, natatakot ako kasi mahalaga pala to sa akin. So, doon ko na laman na ang takot pala na nararamdaman ko ay signal siya na nagsasabi sa akin na, ay, gusto ko pala to. Deep down nung tumagal, yung fear ko pala is ayoko lang i-acknowledge na nakaka-excite pala talaga siya. Nung luminaw sa akin na bakit nakaka-excite ang Singapore, kasi doon din ako nagtrabaho before, biglang bumaba yung damdamin na, shucks, Singapore is my second home. Kaya pala may takot kasi parang ayoko pala siyang mawala sa buhay ko. Kaya nagmatter sa akin, magtayo kami ng isang office sa Singapore kasi familiar, mahalaga sa akin. At nung naging nalinawan na ako, hindi ako masyadong natakot doon sa kung ano man yung dilim nung takot. But ano yung na-excite ako, ano ba ang pwede kong ma-discover pag nasimulan ko to. Kaya fear or emotions are information. Hindi natin kailangan agad mag-react doon, but rather i-embrace siya na ano ba sinasabi nitong emotion sa akin. At saka baka yung pang fear na yun maghatak sa'yo para wag mong gawin yung pangarap mo, Sir Jay. Pwede rin kasi nakakalimit din siya dahil pag inalaw mo lang si fear na hindi mo kinalala dahil ay takot ako, period. Hindi na tayo online, hindi na tayo gagalaw. Pero bakit ako natatakot dito ay mahalaga pala to sa akin. Mas nauudyok akong gumalaw. Yo. So, same fear, pero pwede kang mag-react agad na ayoko nang gumalaw or mag-respond ng maayos na takot ka lang. Mas malaki ang pangarap ko kaysa sa takot ko. Ayun. Panalo yun. Parang yung sabi ng guest namin ka-partner Chris at Sir Jay din sa isang araw ni ka-partner Randy. Sabi niya, kapag meron kang fear, wala kang fira. Alam mo, i-keep ko yan. Magagamit ko yan next week. Sige po. Agalo eh. Brother Dar, may addition na akong question kay Sir Jay. Sir Jay, ano yung mga personal values na dapat makita sa isang entrepreneur at paano ito nakaka-apekto sa paraan ng pagnenegosyo?
Okay, so salamat. Malapit to sa puso ko kasi sa BBX gusto namin we are led by our values. Pero for me as an entrepreneur and a leader, tatlo yung gusto ko: responsibility, integrity, and clarity. So unahin ko bakit responsibility. Ito, pag hinati ko siya, responsibility, ito yung abilidad ko kung paano mag-respond sa mga sitwasyon na hinaharap ko, be it sa business or be it sa personal life. Integrity, tama ba itong ginagawa ko kahit walang tumitingin? Dahil ito ang mahalaga sa akin. And clarity, dahil malinaw ba kung bakit ko ito ginagawa? So parang responsibility, integrity, clarity, itong values help shape kung paano ko nagde-decide, hindi lang sa business but also sa buhay rin. Right. Talagang alam mo, ka-partner Chris, pag nakinig ka lagi kay Sir Jay, dapat Sir Jay, may podcast po ba kayo? May mga ganun po ba kayo na yung mas mahaba ka naming mapapakinggan? Meron po ba kayong mga platforms na ganun? Unfortunately, wala pa ngayon. Pero soon, pwede ako mag-share dahil yun din yung gusto namin ma-share later on about Nice. Clarity through podcast, mga tulad ng mga ganito. Yes, at yan din po ang hinahanap namin dito sa programa. Yung bang magagamit yung kakayahan mo, talino mo na ma-share sa tao for free na mapapakinabangan ng ating mga kapartners, viewers and listeners. At ka-partner Chris, gusto pa natin siyang kausap, kaya lang talagang inabot lang tayo ng oras ngayong gabi. Kaya magpapasalamat na po kami sa inyo, Sir Jay Panganiban. Maraming salamat po sa inyong oras at sana ay ma-invite kayo ulit namin dito sa business natin po, Sir Jay. Salamat, sir. Maraming salamat! Maraming salamat. Siya po si Sir J. Homer Panganiban, CEO and founder ng Black Box Collab or BBX and co-owner po and facilitator Livesmith of Livesmith Incorporated, entrepreneur, coach, and creative strategist. Maraming salamat, Sir J. Salamat! Yan. Alright, yun, kapartner Chris. Si kapartner Randy, pasok, kapartner Randy. Pumasok na ako. Pasok Kanina na, pa. ayun. Oo. Oo. Kasi, Narinig ko na naman yung tira na yan eh. Tira? Kapag may fear ka, wala kang tira. tandaan mo yung kapartner Randy. Yung guest natin ng si Ma'am Kane D. Closer. Actually, yun ang isa sa mga natanda ko. Pag may fear ka, wala kang feara. Sabi niya. Bago yun, Actually, yung ano na yan, tama yung sinabi ni Sir Jane, no? Yung fear lang talaga, yung tawag nito, information lang talaga. So, katulad sa accounting, di ba? Yung pagpasok pa lang ng kapag papasok ka pa lang ng accounting, takot na takot ka. Yung nag-aaral ka pa lang, nakakatakot na yung exam. Yun nga, lalo na kung ayaw mo ng numbers. Kaya nga hindi rin ako nag-take ng accounting. Wala dun sa mga choices ko, kapartner Randy, kapartner Grace. Ayun, kapartner Manuel. Walang inag-iba yan nung nag-uumpisa pa kami ni kapartner Tama. Randy. Dito sa business natin to. Lumalamig ang kamay, lumalamig ang paa, at nervyos. At mahirap maghanap ng kliyente. Actually, mahirap maghanap ng kliyente. So, Yun umpisa, nga, ang mga nakaka-fear challenges. talaga. Oo, kaya siguro ma-share niyo po talaga sa mga kapartners natin ang mga tungkol din sa mga kwento niyo. At para mas mahaba, pwede silang makinig sa BNTX Extended, available po sa Spotify at sa iba pang platform. Sa mga partner natin dyan na nakikinig ngayon, pwede kayo dumulog sa amin tungkol sa tax at business. Maaari po kayo mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ulitin ko lang uli 0997-824-9408. Partner Quest. Eto, kapartner Randy, nagpapahabol, nagpapabati. Ayan. Uy! Ayun! Detsky, ayan, at saka yung mga kasamahan niya. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat and sa inyong mga kasamahan. Enjoy your vacation. Wow! Sana all! Vacation mode! Of course. At syempre, huwag kalimutan mag-follow sa aming page. Yan po ay Business Natin To On Air. At Ayun. mapapakinggan po kami sa Radyo La Verdad 1350, sa YouTube at sa Facebook alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, Martes po at Webes. Ayun.
So mga partner, paalam na tayo. Mukhang Uy. baka mamaya mag-tok-tok-tok na naman dyan. Go ahead, Kapartner Randy. Ayun. So, sa lahat ng mga nakikinig po ngayon, maraming salamat po. At syempre, gusto ko magpasalamat kay Kuya Daniel Dasol, kay Ma'am Ana Antoy, sa ating VP J. Eusebio, maraming salamat po. At syempre sa ating technical, maraming salamat din. Kay sa ating EP, si kasamang Shelo, maraming salamat din. Oh, get well, Shell Patalian, Tabian. Soon. Get well. Yes. So, out na tayo mga partner. Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Paalam. Po. Business Natin.